Hello guys! Welcome back to our channel, Mama Erms Vlogs. For today's video ay magtitrim naman tayo ng mga bougainvillea. Pero bago ko magsimula ay gusto ko po kayong batiin sa amang sulok ng mundo kayo naroroon. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin lahat. Ang dalangin ko ay sana nasa mabuti kayong kalagayan, maganda ang inyong kalusugan, sampu ng inyong mahal sa buhay. So, ngayon guys ay magpupron tayo ng aking mga bougainvillea. Kasi ito ang hahaba na niya, so pangit ng tingnan, tsaka pagkatatapos lang nilang mamulaklak. So ipupron natin para pag usbong uli yung mga sila nila at sila ay mamumulaklak na. So mas maraming branches na uusbong, mas maraming bulaklak ang lalabas. Tamang-tama ngayon ay katatapos lang mamulaklak. So by summer, mamumulaklak sila ulit. So tara guys, samahan nyo ko na mag-prune ng aking mga bougainvillea. Ayan guys, so ang tataas na at ang papangit na ng sanga nila, kaya ititrim na natin. Ayan. Ayan ito ang laki na niya at ang taas na. Itong mga sanga guys, kukuhanin din natin kasi ipopropagate ko na rin so para dumami. Ito, itatapon na natin. Itong mga iba ay ipopropagate na rin natin. Buhay yung sampagitan na itinusok ko dito. Wow. Buhay dito na sampagitan. Yan. So, itinira ko lang guys yung may bulaklak. Kasi saka ko na lang siya puputulin pag wala na yung bulaklak niya. Ayan. So, ito pangit na rin ang pads. I-re-repat ko na rin ito. Ito guys, kukunin ko yung sanga niya. Pagbubukod-bukurin ko para alam ko yung magkakapareho ang kulay. Guys, yung mga pinagbulaklakan. Masyado na kasi matataas. Ayan.
kami kuha dito. May tumubong okra. Ayan, ang dami na namin nakuhang bunga simula pa doon. Namumunga siya kahit pa isa-isa. Ayan, mayroon na namang pusbong. May bulaklak na naman lalabas. So, hindi ko na pinutol. Hinayaan ko na siya dyan. Kasi namumunga naman. Ito yata ang mga itulo na. Pasensyahan nyo na po, may naririnig kayong mga nag-uusap at maingay kasi may construction po dyan sa tapat namin. Ito guys, variegated bougainvillea. Maganda rin yung bulaklak nito, yung kumpul-kumpul din, yung parang ganito rin ang bulaklak niya. So, ang taas na nga lang, ang hahaba. Ito guys, yung kulay peach ang bulaklak nito. So, ang tataas na, kaya titrim na rin natin. Yan. Yan ang bulaklak niya o kulay peach. Ganda yung bulaklak nito, ang tagal na bago matuyo. Tapos na tayong mag-trim sa ating mga bougainvillea. So yan, ganyan lang siya. Tapos aantayin ko na lang muna siya tumubo. At hindi ko na rin muna ginalaw yung mga soil nila dahil okay pa naman. Eto guys, yung mga sanga na nakuha natin, propagate natin yan. Yan, iba-ibang kulay yan, tumpok-tumpok para mapaghiwa-hiwalay ko. Yan na yung mga na-trim natin. Ito na. Ayan guys, si Papa Ambet, nagbe-breakfast siya. Greet mo yung mga viewers natin pa. Ayun, kain daw po tayo. Kamote po ang breakfast niya, tsaka ulam niya ay hotdog. With gatas. Ang gatas niya walang asukal. Ngayon naman guys, ay propagate naman tayo. Ito yung gagamitin natin. Ayan, may butas na yan para lumabas yung tubig. May lupa at diniligan na rin natin. At ito naman yung malaki na gagamitin din natin. At ito yung mga itatanim natin. Ito yung mga ipopropagate natin. Ayan, magkabukod-bukod yan kasi iba-iba ang kulay niyan. Sa pag-propagate natin ngayon, 3 paraan ang gagawin natin. Yung isa, tatakpan natin ng plastic. Yung isa naman, tatakpan natin ng bote, ng soft drinks. At yung isa ay open lang. Dito lang natin itatanim sa transparent na baso para makita natin kung may ugat na sila. Ganito lang ang gagawin natin. 3 stalk ang ilalagay natin sa isang baso. Pero pare-pareho siya ng kulay. Para kung sakali man na hindi mabuhay ang isa,
meron pang iba na nabuhay dyan sa isang baso. Ayan, so 3 ang nilagay natin ngayon. At pagkatapos nito, ay tatakpan natin ng plastic. Plastic ng yelo ang ilalagay natin ngayon. At i-close natin ito, lalagyan natin ng rubber band para mag-moist siya. At yung moist niya sa loob, yun yung magsisilbing tubig nito habang naka-ICU. Yun yung tinatawag na ICU propagation. Nakabalot siya ng plastic. Mas maganda yung plastic na medyo makapal para hindi siya mabutas. Ayan, pagkatapos niyan, lalagyan natin ng rubber band para mahigpit yung pagkakatali niya. Ayan, ito na siya ngayon, guys. Nabalutan na natin ng plastic, nalagyan na ng rubber band. At ngayon naman, ito naman yung isang paraan. Dito naman natin ilalagay sa malaking container. Ito yung ilalagay ko ngayon, yung marami sila pagsasama-samahin ko dito sa isang container na pagtataniman ko. Iba-ibang kulay siya para pag nabuhay sila at namulaklak, maganda at magkakaibang kulay sa iisang pot. So, ito yon, bali 6 ang nilagay ko, bali 6 na colors ito yung pagsasama-samahin ko dito sa isang pot. Ayan, ganyan lang, itatanim lang natin siya sa gitna, lagyan lang natin ng lupa. At ngayon ay lalagyan natin ng bote ng soft drinks. Ito, pinutol lang natin yung ilalim niya, tapos itatakip lang natin dito. Hindi na natin naalisin itong takip para hindi din siya sisingaw, so nakasarado siya, ganyan. Ipinatong lang natin dyan sa lupa. So, hayaan lang natin siya for 1 month bago natin alisin itong takip. Kung tuyo na yung lupa, didiligan lang natin siya dyan. At ito naman yung ikatatlong paraan ng pag-propagate. Hindi na natin siya i-cover ng plastic. So, open lang siya, ganyan lang. Nakatanim lang siya sa baso din na transparent. May butas din. At didiligan na lang natin siya dyan.
pagtuyo na ang lupa niya hanggang sa magkaugat at hanggang sa mabuhay. Yun. So, bali 3 yung paraan ng pag-propagate natin. At ilalagay na lang natin ito dito sa ibaba. Ito ay didiligan na lang natin yan. Ganyan. Diligan natin. Yan. At pati yun, yung mga yun, didiligan lang natin sila. Hindi na natin binalot sa plastic yan. So, ganyan na lang. So, dito natin linagay sa malilim na hindi sila maiinitan. Nakakasagap sila ng liwanag pero hindi sila mabibilad sa araw. At ito ay bubuksan natin tingnan natin after 15 days kung may ugat na sila. Sana po may natutunan kayo sa ginawa nating pruning and propagation. Thank you for watching. Bye. I heart you. God bless us all. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa ginawa nating trimming and propagation ng mga bogis.